Long weekend noon. Sunod-sunod ang holiday. Biglang nagkayayaan ng barkada. Bumiyahe kami ng gabi, sakay ng auto ni Rudy, ang rich kid ng tropa. Malalim na ang gabi, pero nasa biyahe pa rin kami. Sa Batangas kasi ang punta namin. On the way, napadaan kami sa isang lighthouse. Mukhang abandonado, ni walang bantay. Nagkantsawan kung sino raw ang matapang. Pumasok sa loob ng mag-isa. Itong si Rudy, nagpapremyo pa ng 2K. Ang loko, kumasa naman. Hindi ako sumali sa kalokohan nila. Nagpaiwan ako sa kotse. Isa-isang pumasok sina Rudy, Alvin, Bobby at Jake. Ang usapan nila, maghihiwa-hiwalay sila pagdating sa loob. Hindi ako komportable sa lugar. 5 minuto ang lumipas. Tumindig ang balahibo ko dahil parang may bumuga ng hangin sa tenga ko. Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao. Agad akong bumaba ng kotse para silipin sila. Paglapit ko sa pinto ng lighthouse, bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa loob. Bigla akong kinabahan, kaya agad akong pumasok sa loob kahit takot ako. Siyempre, kaibigan ko ang mga yun. Hindi pa man ako nakakaakyat sa hagdan ay nagulantang ako. Muntik pa akong mahulog sa hagdan dahil sa paggugulat nila. It's a prank lang pala. Umalis kami agad at tumuloy na sa biyahe pagkatapos. Pagdating sa resort, diretso inuman na. Lasing na lasing kami. Hindi ko maalala kung saan ako inabutan ng antok. Pero hindi na yun mahalaga. Hindi na rin kasi kami nagising kinabukasan. Nabalitaan na lang ng mga pamilya namin na nalunod kaming lahat. Isang barkada ang rumenta sa isang rest house para sa kanilang summer outing. Masaya ang bonding nila dahil malaki ang lugar at malapit rin sa dagat at kagubatan. Isang kwarto sa mansyon ang pinagbawal buksan ng may-ari. Pero dahil sadyang may makulit sa barkada, isa sa kanila ang pumasok rito, si Joanna. Halatang kwarto ito ng babae at may lumang larawan pa ng babaeng naka-Filipinyana. May nakita siyang lumang tiara. Isinuot niya ito at nakalimutang ibalik. Kinagabihan, sumama ang pakiramdam ni Joanna. Nilagnat at nagsuka siya. Nakaranas siya ng hallucination. May nagpapakita raw sa kanyang babae at may sinasabing Kastilang mga salita. Buong gabi siyang wala sa sarili, ngunit kalaunan ay nakatulog din. 3:00 ng madaling araw, nagising ang lahat sa nakakapangilabot na sigaw ng isa sa barkada. Nagtakbuhan sila sa pinanggalingan ng sigaw. Doon, nakita nila si Joanna. Hawak ang dugo ang gunting. Halos makalbo na siya dahil ginupit niya ang buhok niya. Tumutulo ang dugo mula sa bumbunan niya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tuluyan ang inilak ang kwarto at ibinalik na rin ang tiara doon. Isang barkada package ang inavail ng 7 magkakaibigan sa isang campsite malapit sa ilog. Pagdating nila sa lugar, sila lang ang campers doon. Masaya silang nagtayo ng kanilang tent at nagluto ng pagkain. Nangisda rin sila sa katabing ilog. Nagkantahan sila habang nag-iihaw at nagpapainit sa harap ng bonfire. Ipinagtimpla sila ng kape ng katiwalang si Mang Roger at natuwa naman sila dahil on the house daw ito. Sa paglalim ng gabi, naisipan nilang magkwentuhan ng horror stories. Inaya nilang sumama si Mang Roger. Nang si Mang Roger na ang nagkwento, halos natahimik ang lahat. Hindi kasi yung nakasanayang ghost stories ang ikinuwento niya. Tungkol ito sa isang barkada na nagcamping malapit sa ilog. Hindi na raw nakabalik ang magkakaibigan dahil pinatay sila ng isang lalaking nagpapanggap na bantay ng campsite. Ngunit ang totoo ay pinatay niya na rin noon pa ang may-ari nito. Nagpalitan ng nakakakilabot na tingin ng barkada at si Mang Roger. Gustuhin man nilang tumakbo ay isa-isang nawalan ng malay at nabitawan ng iniinom na kape. 2 pulis ang kausap ni Mang Roger at tinatanong siya ukol sa nawawalang barkada. Itinanggi naman ni Mang Roger na nagawi ang barkada doon. Inalok niya rin ng kape ang 2 pulis. Ang ritual na ating gagawin ay magpapalaya sa espiritual na aspeto ng inyong pagkatao. Importante na kapag narinig niyo ang tunog na ito, ay dapat bumalik kayo sa inyong pagkatao. Iha, may kasama ka.
Alam mo naman nakakita na ako simula pagkabata, di ba? Pero this time, parang mas totoo na talaga yung mga nakikita ko. Hindi na lang siya vision. Dapat bumalik kayo sa inyong katawan.